Hey guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, itatakal natin ngayon yung mga OFW or mga trabaho or saan ba magandang magtrabaho as domestic helper. So ayun nga, Malaysia, Singapore, Taiwan, and then Middle East, Russia meron din, and then Canada. So marami, and Hong Kong. So yung medyo is Singapore, takot sila doon mawala ng katulong. Doon sa Singapore is medyo mahirap nga lang yung trabaho. And hindi naman mahirap, pero alam mo yung sahod is kapag first timer ka, medyo mababa ka talaga magsisimula. Mga nasa 24,000, 25. Pero pag tumatagal ka ng tumataas ang tumataas yung sahod mo. Yung kaibigan ko na ngayon nandito na sa Hong Kong, bago siya umalis doon, 27,000 na yung sahod niya. So sa Malaysia naman, maliit lang yung sahod nila, nasa 22,000. Pero mga doon, mga helper doon or mga amo doon is mga Chinese din. So, and malapit lang din siya sa Pinas, in fairness. And depende, pero maraming mababait doon na amo. Pero mahirapan silang mag-day off doon kasi hindi masyadong common doon yung kapag day off may labasan, katulad dito sa Hong Kong na maraming puntahan yung mga Pinay, maraming kang gagawin dito sa Hong Kong. Doon kasi sa kanila is parang mahirap. Nasa kwarto lang sila, pinapag-day off sila, pero nasa kwarto lang kasi ayaw ng mga amo na mag-run away. So marami kasing issue doon. And malapit lang yung Malaysia doon sa Mindanao. So, pwede silang makatawid doon kung in case. And ayaw ng mga amo doon na may mga mangyayari ng ganun. Kaya, hindi sila pinapalabas na hanggat doon lang sila sa kwarto nagde-day off. So, mostly ganun. Pero, yung mga nila is parang, parang Hong Kong din. Kasi nga, mga Chinese din yung mga amo. Kaso nga lang, maliit lang yung sahod. Taiwan is doon talaga, caretaker yung labas mo. So, mahirap din doon yung trabaho kasi nga matanda yung kailangan mong alagaan. And also, kailangan marunong kang magsalita ng Mandarin kasi yun yung gamit nila doon. So, may kaibigan ako na nandun siya, grabe yung alaga niya guys, matanda, dalawang mag-asawa. So, dati daw hindi niya naman daw alaga yung lalaki kasi umuwi na yung katulong niyan, so siya na ngayon may hawak lahat. Yung lalaki na matanda, 3 araw nang hindi natutulog, and kung ano-ano yung pinagagawa, may gupitin yung damit kasi nga daw hindi siya palabasin. Yung parang yung katulong is yun na yung nagiging masama, parang sa kanya demonyo yung katulong. Yung kaibigan ko, yun na yung demonyo. Ang ginagawa niya, pinagugupit niya ngayon yung mga damit niya, tas pinupukpok niya yung pinto kasi nga daw ayaw daw siya palabasin ng kaibigan ko, ganun. 3 days na siyang hindi natutulog yung matanda na yun. And ngayon guys, tinalian na ng kaibigan ko yung kamay niya kasi nga kung ano-ano yung pinagagawa, tinalian ng nito, tapos ginanyan para hindi na makakung hawak-hawak ng kung ano-ano, 2 kamay. So hindi na siya ngayon makagalaw-galaw kasi naranasan nila na lumabas sila kasi sabi nga niya magpa-park. Diyos mio, na daw sila, tatlong oras na sila sa labas paikot-ikot kasi sabi nga ng matanda, hindi ako sasama sa'yo kasi nga ikaw yung hindi, nililigaw mo ako, hindi mo ako papauwiin. Yun yung sabi sa kanya. So nandun sila hanggang sa yung kaibigan ko is tumawag na ng pulis para mahatid lang sila sa sa bahay kasi nga ayaw talaga ng matanda. Pero yung babae is bedridden na. So, nakaupo na lang yung babae. Wala nang parang pinapakain na lang, ganyan. Mas okay yun. Yun yung alaga niya nung una. Kaso nung biglang dumating tong matandang lalaki, malala na yung nangyari sa kanya. Nai-stress na siya kasi hindi rin siya makatulog-tulog ng tama. Kasi minsan, nagigising, hindi nga natutulog yung matanda. So, ang ginagawa minsan, baka masilaban yung bahay nila. Muntik na daw masunog nung nakaraan. Kaya sa Taiwan, guys, mahirap kapag katulong ka kasi matanda yung ipapaalaga sa'yo. Next is Middle East. Doon naman, nandun yung kapatid ko. Mahirap yung trabaho kasi madami kang pagsisilbihan. Yung kapatid ko is yung alaga niyang bata. Malalaki na yung iba. Kambal, and then 2 babae, 1 babae, 6 na bata, and then mag-asawa, so 8 na, driver 2, lahat yan, aalagaan niya. Yung driver, siya yung taga-luto niyan, nagluluto sa driver, yan, siya yung ng driver, magluluto para sa driver. And ang hirap kasi yung bata na alaga niya, last na alaga niya is yung bunso,
parang ano na ngayon, magti 3 years old na. So, sa kanya talaga on hand yun. Tapos, parati siyang hinahanap. And kapag gabi natutulog siya, para kasi mga aswang tong mga tao doon sa Middle East, hindi natutulog pag gabi, kinakatok siya doon kapag mga alas 12, alauna na, Za! Jinesa kasi pangalan ng kapatid ko. Za! Pinupukpok yung pinto niya kasi gustong pumasok ng bata. So, pinapagalitan minsan ng tatay. Buti na lang kamo yung tatay is police. So, natatakot yung mga alaga niya kasi minsan salbahay na guys yung mga alaga niya. Ano na siya, tawag nito, ano na ba, matatanda na, binata na, malalaki na sila. So, minsan grabe na yung makapag-utos, may isa na salbahe. So, grabe makapag-utos sa kanya. Minsan, sinasagot niya na kasi sabi niya nga, hindi ko kaya yung trabaho dito. Trabaho to ng 2 katulong, tapos isa lang ako. Gusto nyo gawin ko lahat? Ginagano ng kapatid ko. Sabi ko kasi, wag ka na dyan, umuwi ka na, tapusin mo na October, matatapos na yung contract niya, 2 years doon. Sabi niya, hindi siya uuwi kasi wala siyang pera and also wala siyang napundar guys. Yun yung mahirap. Pinapadala niya sa mama ko is 10,000 dati, pero ngayon binabaan niya, naging 8,000. Pero ano, wala siyang pundar, hindi ko lang alam kung bakit. Pero may utang ako sa kanya, 15,000. Ayun lang yung pundar niya. So, medyo kaya ayaw niyang umuwi. Tapos ngayon nagsisimula siyang magpundar-pundar, magbili-bili ng mga kabilya, mga ganyan, para mapagawa niya na yung bahay niya. So, yun yung kinakaawaan ko sa kapatid ko. Bunso siya namin, simula talaga bata siya, yung mga trabaho na mabibigat, sa kanya talaga napunta. Naawa ako sa kanya, hindi ko lang alam kung anong mangyari sa buhay niya. Yun yung kinakatakutan ko, kasi nga, naawa ako, simulat sa pool talaga, siya talaga yung may mabibigat ng trabaho. Nung nagkantin kami, siya din yung tagahugas namin, tas mabibigat na trabaho kanya, tas biglang umalis ako kasi nga nag-away kami ng amo ko doon. So nalipat ako ng mall, siya naiwan siya doon, tapos nilibre ko siya nung nagsagada kami. Naiiyak ako guys kapag nakita ko yung kamay niya, as in sobrang pangit kasi nga naghuhugas siya buong araw, and then nagluluto siya, minsan siya yung nagluluto, nag-a-assist, nagsasaing, nagcha-chop-chop. So, sa 2 araw na nandun kami sa Sagada, yung kamay niya kasi sobrang pangit, tapos biglang namalat siya guys. Sabi niya, "Hay, salamat, nakapagpahinga din yung kamay ko kahit 2 days lang." So, ngayon, ganun uli yung kamay niya kasi sa trabaho doon. Kaya sabi ko sa kanya, mag-ipon siya para makauwi siya. Sabi niya, hindi pa siya pwedeng umuwi kasi nga yung anak niya nag-single mom kasi siya, kasi yung asawa niya is seaman, tapos nagloko. So, ngayon, ang nangyari, nahirapan siya doon. Tsaka guys, doon sa Middle East, uso doon yung nagagahasa, hindi naman, pero yung first kasi ng mga alaga niya, may lalaki na mga adik. Ewan ko kung nakwento ko na to sa inyo. Tapos biglang yung katulong doon na katulong Pilipino is nire-rape siya or chinuchorba siya ng lalaki doon na anak ng amo niya. So yung anak ng amo niya adik, so yung edad is nasa 20 years old na. So ayun, chinuchorba siya kaysa patayin siya. Pero isang beses is ayaw niya atang magpagalaw. Nagalit kasi wala yung mga amo niya ba, nagbakasyon sa malayo, Switzerland ata. Tapos biglang nagalit tong lalaki kasi nga ayaw magpagalaw ng babae. So winarak ngayon yung sofa, talagang adik nga. Winarak ngayon, hiniwa ng kutsilyo, tapos yung damit niya, yung mga damit nila na puti na pang-Arabo, winasak-wasak niya. Tapos tumatawag na yung babae sa kapatid ko, sabi niya, "Tulungan mo ako, May," kasi pinapasok na siya sa kwarto. Ang ginagawa niya, kinuha niya yung bata na maliit, tinabi niya sa pagtulog, kaya hindi makaporma yung lalaki. So pero nagwala siya, and then sinira niya yung mga gamit doon sa bahay. So yung yung babae, yung nanay, and then yung tatay ng amo ng kapatid ko is magkapatid. So biglang okay, pag uwi na, nawala na. Tapos sabi ng kapatid ko, parang nangyari, dahil parang humingiti lang yung katulong na nandun. Ngayon ang nangyari is, may nangyari sa kanila, nagtutsurbahan sila. Ngayon biglang pumasok ngayon ang kapatid nung lalaki na adik. So nakita silang dalawa na magkapatong doon sa kama. So yun na, doon na siya natakot. Nangingi siya ngayon ng tulong sa kapatid ko. Sabi ko sa kapatid ko, hayaan mo siya dyan, kasi nung nakaraan na pinapalaya siya na gusto niya siyang tulungan, ayaw niya. Ngayon, bahala siya dyan, gusto niya yan. So ang ginawa niya, nag-run away siya.
sabi wala siyang gamit na nadala, pati cellphone niya hindi niya nadala. And sabi doon ng babae, yung amo nung nanay, sabi daw na nagnakaw daw yun siya, nagnakaw. Pero napunta siya ngayon sa mabubuting kamay. Buti ka mo hindi siya pinatay doon. Kaya yung amo ng kapatid ko, swerte pa din yung kapatid ko kasi nga pulis ba, and then takot yung mga alaga niya. May alaga siyang mga binata din, and then minsan nakikita niya may sigarilyo sa loob ng kwarto. Sabi ko, wag mong isumbong, hayaan mong mahuli yan sila. Basta ka lang parati, palayo ka, lumayo ka kapag nandyan yan sila. So ayun nga, napabuti naman ngayon yung nag-run away na yun. Ngayon wala siyang mga documents, pero may trabaho siya ngayon. Sabi ng kapatid ko maganda daw yung trabaho niya, and okay na daw siya ngayon. So buti na lang kamo, siguro nadala niya yung passport niya, hindi ko na natanong, basta nag-run away talaga siya. And yung cellphone niya is hindi pinakita kasi daw nasira daw ng bata. So mahirap sa Middle East, swertihan lang talaga. Pero marami doon kasi madali lang makapasok doon, and gastos pa nila yung passport mo. Kanila lahat yun, Middle East, Malaysia, Bahrain, lahat yan, mga ganyan lugar. Basta sakop ng Middle East. Yung mga passport mo, mga documents mo, accommodation mo, shoulder yan ng agency. Kaya madali silang makapunta doon, and may binibigay sila na parang allowance na iiwan mo sa pamilya mo. Kaya madali lang makapunta ng Middle East, and yun yung mga ginagrab talaga lahat, halos mostly, kasi nga wala silang ipapalabas na pera, and sila pa binibigyan, and sila pa pinapakain sa accommodation. Unlike dito sa Hong Kong na sa'yo lahat ng gastos, talagang sa'yo lahat processing fee, pero hindi naman ganun kalaki, mga 15,000 ganyan. Pero talaga, medyo kung mag-start ka pa lang, first timer ka, mahirapan ka talaga kasi nga kailangan mong magpalabas ng pera. Taiwan, Singapore is wala kang babayaran din, pero ang mangyayari is 4 months kang walang sahod, salary deduction. Yun yung mangyayari sa Singapore. Ganon yung, buti na lang kamo, mautak ako nung nag-apply ako sa Jedigal. Sabi ko magsi-Singapore ako kasi wala akong pera. So ngayon, ang pinabayad lang sa akin sa medical is 1.5, and doon nalaman na nga na may bukol yung dede ko. So na-stop na yung process ko. So hindi na ako nagpalabas ng pera. Unlike kapag nag-apply ka sa Hong Kong, bago ka mag-medical, marami ka na nakuha mga requirements, and then malalaman mo ngayon na may sakit ka. So tigil lahat, wala lahat ng pinaghirapan mo. At least doon ako doon, naka-plus ako doon. And Russia, guys, may katulong din doon. Doon galing yung kaibigan ko. Ngayon nasa Finland na siya. So Russia siya nang galing. Marami siyang pinagdaanan doon. Pero maano din yung doon, sahod, pero wala akong masyadong idea kasi nga nung nandun siya hindi niya pinapaalam na katulong siya. Nalaman na lang namin nung nasa Finland na siya na kinamusta niya yung alaga niya doon sa Russia, and sabi niya hindi na raw marunong mag-English masyado yun. So katulong pala siya sa Russia, at the same time nag-aaral siya kasi may day off din sila doon. Nag-aaral siya ng salita ng Finland kasi nga bago siya umalis is nagtapos siya ng caregiver dito sa Pinas. So ngayon nagpunta siya ng Russia, nag-apply siya, and bago ka kasi nag-aral muna siya sa Russia ng Finland. Ngayon nandun sa Dubai yung agency papuntang Finland. So ngayon doon siya nag-process, nagbayad siya doon muna bago siya pumunta ng Dubai, is na muna siya ng process ng mga kung ano-ano. So ngayon pumunta siya ng Dubai, nang nandun na siya, na-process na ngayon yung visa niya papuntang